Mr. Chair, I hear that Meralco is also here. Tama ba? Nandito ang Meralco? Opo. Sige, kung maaring magtanong, kasi maraming report sa amin, hindi lang sa social media, kundi direktang daing, na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco. At gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang kanila ang mga bill nila, yung iba sabi, triple pa. Looking at the rates archive of Meralco, generation cost apparently increased 765 in February to 840, an increase of 75 centavos. Bakit? Mr. Generation na to, hindi na ito fuel and so on, or even forex. Generation cost. Ba't lumobo? Yung sa generation cost po, affected din po yan, especially for the April generation charge. Ang pinakamalaking factor was the depreciation of the peso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar-denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar-denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel na yun. So Imported din sa malampaya, kahit sinasabing indigenous source. Indigenous po siya, kaya lang yung presyo po niya is in dollars po. Yung isa pang sinasabi nyo, lumaki yung transmission cost from 123 to an increase of 23 centavos. Bakit yung transmission nadagdagan din? Ang pinakamalaki nagpapagalaw po ngayon ng transmission cost ay ang cost of ancillary charges. So Of ito what? po yung Sorry? Ang tawag po yan ancillary charge. Ito po yung Ancillary mga charges. Opo, ito po yung mga backup power generators that NGCP pays. Bakit lalaki? Hindi pa naman ginagamit. Di ba naka-standby lang naman yan. Di pa ginagamit. Bakit kinokobra na sa consumer? So unfortunately, ma'am, I'm not in a position to describe exactly what happened dun sa ancillary cost. We just received the bills from NGCP and maybe... Kaya hinihingi ko nga na i-breakdown to kasi nakakapagtaka eh. Tapos may system loss charges. Bakit dumami ba yung systems loss? Yung system Bakit loss... naman magiging less efficient? Suddenly, sa loob ng isang buwan, 10% increase. May pilferage ba kayo? Lumaganap ba yung pilferage nung uminit ang panahon? Di ko magets eh. Yung system loss po, dalawa pa yung component niyan. Yung kilowatt hours na nawala, pati yung presyo po ng kilowatt hours na yon. Yung nawala na kilowatt hours, hindi ho lumaki yun. Ang lumaki po yung presyo ng kilowatt hours. Yung presyo ng kilowatt hours, nakabase po yun sa generation at transmission cost. So every time tumaas o bumaba yung generation at transmission charge. Oy, grabe naman. Patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na. Tapos say, do-double up pa sa system loss. Tapos yung ancillary charges na hindi naman ginamit, nakatambay lang, dinagdagan din. Parang nawiwili kayo sa kadadagdag. At when VAT is calculated, kasama rin system loss at yung iba't iba pang sinasabi ninyo, yung transmission, ancillary, etc. Yes po, Madam Chair. Computed lahat yan sa VAT? Meron pong VAT component, per bill component, except for a few na sabi ng BIR hindi kasama sa VAT base. So, anong masasabi natin sa mga nagrereklamo? Baka naman pwedeng sumagot din ang ERC o kung sino man dyan sa sa DOE. Ano masasabi natin sa mga dumadaing, yung mga households that are recording triple their electric consumption and their bills at a time when electricity sales actually declined? Ang realidad, ang sinasabi lagi ng Meralco ay lumolobo ang konsumo kapag tag-init. Pero pag tinignan ko to, from February to April, lumiit nga yung konsumo eh. From 2.711 billion kilowatts, naging 2.644 billion kilowatts. It hardly supports the idea that higher consumption occurred in the summer.